Meron po ngayong pinalalabas na issue, isang siguro malaking hamon na rin at nakataya ang paninindigan at pagkatao, pati na rin pagkalalaki. Ang tinutukoy ko po ay si dating senador, dating sundalo, Sani Trillanes. Nabalita ko tumatakbo pa yata tumatakbo pang mayor ng Caloocan City. Kaya ko nabanggit ito kasi pinapalabas po ng mga Duterte supporters na nag-apologize na raw po, parang humingi na ng kapatawaran, ganun ba? Parang lumalapit na si Trillanes sa mga Duterte. Totoo kaya yun? Totoo kaya yan? Kung totoo yan, kailan nangyari at ano ang dahilan? Ayan. Kung hindi naman, abay dapat siguro linisin at liwanagin ni dating Senador Trillanes itong isyong ito dahil ito'y kasiraan sa kanya. Kasi ang identity ni Trillanes, talagang hindi basta-basta sumusuko yan. Ang sumuko lang ito dahil na kup-kup na sila, walang suporta nang ito magkudita ng against Gloria Macapagal-Arroyo. Pero sa issue ng mga expose niya laban sa mga Duterte at sino man, hindi siya sumuko Lagi siyang nandyan. Kahit nga si Enrile, kinalaban din niya nung araw. So, ang tanong natin, sa kampo ni former senador, totoo ho ba ito? Kayo nga ba'y lumapit na sa mga Duterte? Kayo ba'y humihingi na ng kapatawaran? O kayo nga ba'y nagbago na? Yan po yung mga tanong. Kung hindi pa, pakisagot lang ninyo. Pakinalang, nakikiusap po tayo. Wala akong karapatang utusan ko kayo. Pero kung hindi naman totoo, ay isa na naman itong panilinlang ng mga Duterte. Okay? Kasi nga, kung ginawa yan ni Trillanes, ibig sabihin lumilihis na siya. Iba na yung kanyang prinsipyo ngayon. Di ba? Kaya nakapagtataka nga yan. So kung meron namang pinagbabasihan, itong mga Duterte na ginawa ni Trillanes, ipakita naman ninyo. Ipakita nyo kung anong basihan yan. Kung totoo nga. Iyan daw dahil sa mga kasong libel kasi nagdimandahan ng araw. Dinimanda ni Trillanes sa mga Duterte. Si Trillanes dinimanda rin ng mga Duterte. Libel yata yan, kung di ako kakamali, nung araw pa. So, sa kasong libelo, ibababa ni Trillanes ang kanyang pride. So, hindi natin alam yan. So, dalawa ang magpapatunay dyan. Patunayan ng mga pro-Duterte na yung kanilang sinasabing parang nagbago na si Trillanes, lumalapit na sa mga Duterte, ipakita nyo. Kayo naman mga kampo ni Trillanes, ikaw mismo former senador, nasa iyan, liwanagin mo ito dahil ikaw ay kandidatong for mayor ng Caloocan, yan ay pwedeng makasira o makatulong sa iyo kung ano man itong isyong ito. Marami ring mga mamamayan dyan sa Caloocan, dahil Caloocan City yan, ang mamamayan dyan ay nag-aabang din. Ano nga ba ang totoo? Tuloy-tuloy ba ang iyong laban at prinsipyo against Duterte o Maka Duterte o lumambot na? Ayan ho yung mga tanong. Ayaw natin pangunahan. Dahil tayo, itong ating pagbablog, gusto natin makatulong tayo sa paghatid ng impormasyon. Yan po yung impormasyong ipinarating ko. Pero yung pangunahan natin, kung ano ang kailangang gagawin, nasa kanila yon. Ako lang, sinasabi ko, dapat magpatunay ang magkabilang panig kung gusto nila. Kung ayaw naman nila, wala naman tayong magagawa. Di ba? Hindi naman sa pilitan. Okay? Pero siyempre, ano man itong istoryang ito, may epekto. Kung ito'y fake news o hindi totoo, malaki naman ang epekto sa mga Duterte na lagi naman fake news sila. Pag na-fake news ito. Kung ito naman ay totoo, may epekto rin ito sa Trillanes. At dapat siya magsalita tungkol dyan para maliwanagan talaga. Okay? Isinuko na ba niya ang kanyang prinsipyo? Natakot ba siya sa mga Duterte? O mananatili siyang walang takot at ipaglalaban niya ang kanyang paniniwala? Dahil siya po isa sa mga matinding complainant sa plunder case at smuggling case before Department of Justice laban sa mga Duterte at iba pa. Lalo na po yung kanyang sinasabing mga bank account ng mga Duterte. Hindi biro yan. Mabigat po ang akusasyon yan. Sinasabi niya billion-billion ang account ng mag-amang Duterte. Matindi po ang akusasyon niyo. Kaya big challenge ito. Okay? So ano po inyong masasabi? Talaga bang isinuko na o hindi pa? At gusto lang siraan o pangunahan ng mga Maka-Duterte ang galawang ito. Mali. Malaya po kayong mag-like, mag-share itong ating mga video sa inyong mga followers at mga kaibigan sa buong mundo para malaman ng lahat ng Pilipino ano ba ang totoo. Ayan po yan. Ano nga ba ang totoo? Ayan, di ba?
dito sa ating mga channel. Ito na, lalo dito, itong channel na ito. Mike Abe Opinions. Napakataas po ng aking respeto sa lahat ng mga followers, subscriber, at kayong mga viewers sa buong mundo. Okay? At doon sa isang channel natin na MA Pinoy TV. So, okay? Samantala, sunod na ating pag-usapan dahil magbabagong taon na. Kamusta na inyong paghahanda? Ingat po kayo, ha? Tulungan ko lang ang ating pamahalaan, lalo na po ang Department of Health at saka Bureau of Fire Protection, Department of Interior and Local Government, at ang ating military na rin. Tigil putukan. Ibig sabihin, huwag nating hindi ceasefire, kung hindi, itigil ang pagpapaputok. Walang kabutihang may dudulot ito. Para hindi masunugan ang bahay, para hindi kayo maaksidente, mahirap magbagong taon na kayo po ay may problema ang pangkalusugan dahil kayo naputukan. May malaking problema ang pinansyal dahil nasunugan ang bahay, dahil sa sunog, dahil ang paputok ay yan po yung pinapuntahan Minsan nakakasunog. Although dito sa Quezon City, may city ordinance dito, pinagbabawal yan. Pero sa ibang mga lugar, hindi ho mapasaway yung mga tao, hindi mapigilan So ingat na lang. Ang sabi ng Bureau of Fire Protection, ang ngayong taong ito, lalo na pagpasok ng Pasko, Christmas season, nabawasan ang mga fire o sunog kumpara ng 2023. Ang gandang balita naman. Kahit pa paano, nabawasan din ang mga napuputukan na aksidente ng mga firecrackers. Magandang balita. Sana magtuloy-tuloy yan sa ating pagsalubong ng bagong taon. Bukas na yan. Kasi 30 pa lang ngayon. Bukas yung 31. Maghapon hanggang gabi. Ayan, no? Ingat po tayo. Hindi lang ho dito sa Metro Manila. Sa buong bansa. Pati yung pagpaputok ng mga baril, kayong mga security guard, mga law enforcement agency, nilalahat ko na, at mga sibilyan na lisensyado ang mga baril, huwag niyong gamitin sa ganyan. Hindi po kailangan magpaputok ng baril. Hindi yan kailangan. Okay? Dahil kasi ligaw na bala ay nakakadisgrasya sa mga inosenteng mamamayan. So, bawal magpaputok ng legal na baril, bawal din magpaputok ng firecrackers na malaki, na delikado at magbibigay ng panganib sa ating buhay. Kaya ang aking channel ay hindi po magdadalawang isip. Kaya ako ginawa ito, isa sa ating mga topic, ay para makatulong tayong maisalba natin ang inyong sarili, ang inyong ari-arian, at ang ating pamahalaan. Masarap ibalitang manigong bagong taon, masayang taon, dahil walang nadisgrasya. Walang nawala ng bahay, walang naging biktima. Sa halip, nag-enjoy lang, naging masaya lang. Ay, di ba ang ganda noon? Kaya ho, para gusto ninyong maging kumpleto ang pamilya, maganda at masagana ang taon, mapayapa at may kapayapaan, may peace of mind ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad, ay huwag nating daanin sa mga illegal na gawain. Mag-enjoy lang sa pagsalubong ng taon. Hindi nakikialam, pakiusap lang ito. Pakisuyo lang. Ayaw kong makialam dahil buhay nyo yan. Pero kung inyong tatanggapin ito bilang paalaala, bilang pagsalba sa inyong sarili at inyong pamilya, siguro hindi kayo magagalit. Di ba? So again, please like, share, at subscribe dito sa aking mga channel.